Nalulungkot ka ba dahil wala kang kaibigan o meron kang mga tinatawag na kaibigan pero hindi naman loyal sa'yo? Ang mga kaibigang hindi loyal o hindi tapat, sila yung mga kaibigan na handa kang ilaglag kapag nagkagipitan, mailigtas lamang ang sarili. Sila yung mga kaibigan na kaya kang saksakin habang ikaw ay nakatalikod. Sadyang napakahirap humanap ng mga kaibigang totoo, lalo na nasa panahon ngayon na masyado nang magulo ang mundo. Hindi mo alam kung sino ang pagkakatiwalaan mo dahil maraming lubo ang nagnaan yung tupa makalapit lang sa'yo. Ang paghahanap ng tunay na kaibigan ay para pa ring paghahanap ng tunay na pag-ibig. Sa aminin man natin o hindi, mahalaga ang pagkaroon ng loyal na kaibigan sa ating buhay, kaya kailangan mong maging maingat at mapili sa iyong kakaibiganin. Ang kaibigan na hindi nagbibigay ng kondisyon sa inyong relasyon bilang magkaibigan ay isang tapat na kaibigan. Yung tipong hindi mo kailangang makipagsabayan kung siya man ay nakakaangat sa iyo o kung siya man ay may higit na matalino. Responsable ang kaibigan sa kanyang salita at gawa, mapagkatiwalaan dahil alam niya rin ang responsibilidad sa inyong relasyon. Maaasahan mo siya sa mga sitwasyon na kailangan mong may masandalan ng problema man o hindi. Ang kaibigan na alam kung hanggang saan ang limitasyon na dapat niyang pasukin sa buhay mo ay masasabi mong loyal na kaibigan. Ito ay isang paraan ng pagpapakita niya ng respeto sa iyo bilang isang individual at handa lamang umaalalay sa iyo kapag alam niyang kailangan mo ng isang kaibigan. Importante na ang pipiliin mong kaibigan ay positibong tao, yung hindi makaka-impluwensya sa iyo ng masama at mag-aakay patungo sa kapahamakan. Ang tao na may positibong pananaw sa buhay ay isang kaibigan na gugustuhin kang makasabay patungo sa tagumpay, hindi ka iiwanan sa oras na ikaw ay naguguluhan. Hindi ka makakakuha ng loyal na kaibigan kung ikaw mismo ay hindi loyal din sa kanya. Ang katapatan o higit pa rito ay isang layunin sa iyong pag-asam o isang taong inaasahan mong malaking pabor. Palagi mong utang sa kanila ang iyong pangako, katapatan at malaking pagtitiwala. Ang katapatan ay may kinalaman sa dedikasyon ng isa sa isa batay sa matibay na paniniwala. Ang pagtitiwala ay may papel na ginagampanan sa katapatan. Nilulukob din ng katapatan ang inaasahan sa hinaharap, itong matibay na paniniwala, dedikasyon at pagtitiwala upang makuha ang inaasahan. Ang katapatan ay maaaring pagtugon sa isang obligasyon at inaasahang tungkulin na kinakailangan. Maging tapat sa inyong sarili, sa kapwa at sa lahat ng panahon. Ang pagiging matapat ay piliing huwag magsinungaling, mandaya o maninlang sa anumang paraan. Kapag kayo ay tapat, pinalalakas ninyo ang inyong pagkatao at dahil dito, pinaniniwalaan ka ng ibang tao. Ang pagiging hindi matapat ay nakakasakit ka sa iyong kapwa. Kapag kayo ay nagsisinungaling, nandaraya at hindi tapat, ito lamang ay tanda na ikaw ay hindi loyal sa iyong sarili at sa ibang tao. Ang pagiging matapat ay nakabatay sa moralidad ng isang tao. Ito rin ay mahalaga dahil sa iba't ibang mga dahilan. Mahalaga ang pagiging tapat sa kahit anong mga bagay at gawain para tayo'y maging katiwa-tiwala sa ating mga kapwa. Ating tandaan na ang pagiging matapat ay siya ring nagbibigay ng respeto sa ating sarili. Ito rin ay nagdudulot ng mabuting relasyon sa ating kapwa at ito ay nagpapakita na ika'y maaasahan sa oras ng pangangailangan. Kaya naman mas malaki ang pagkakataon na ika'y tutulungan din ng iba. Pero kapag ikaw ay hindi matapat, ikaw ay dahan-dahang mawawala ng respeto at tiwala. Dahil dito, mawawala ng tiwala at kumpiyansa ang mga tao sa iyong paligid kahit sa mga maliliit na bagay lamang. Ating tandaan na ang pagiging matapat ay siya ring naging batayan ng moralidad at ethics ng isang tao. Kaya makikita kaagad kung anong uri ng tao ang isang individual base sa kung siya ba ay matapat o hindi. Ang pagiging matapat ay isa sa pinakamabuting katangian ng isang tao. Ngunit hindi ito madaling gawin, pero kahit
pa, hindi ito madali. Dapat natin itong matutunan dahil ito'y nagpapakita ng ating tunay na karakter. Isa sa pinakamadaling paraan ay ang hindi pagsisinungaling. Pero tandaan din natin na ang hindi pagsalita ay posible nating tingnan bilang isang hindi matapat na gawain, lalo na kung may pagkakamali ka nang nakita. Kapag ikaw ay matapat, hindi ka nanloloko ng ibang tao. Ang pagiging ganap na tapat, ang hindi paggamit ng mga pagsusulit, at hindi pagnaagaw ng mga bagay na hindi sayo, at hindi dapat pagsuway ng mga kahilingan, pagtitiwala sa sarili, hindi itinatago ang iyong mga damdamin at nagsasalita ng insakto kung ano ang iyong iniisip, hindi niloloko ang iyong kapwa o ibang tao sa anumang paraan, ang pagsasabi ng kamalian ng iba kapag may taong nasasaktan na. Good day to everyone. Thank you for watching. This is Lutsky and watch me again for my next episode.